Kumusta na niya, Mr. Maravillas, yung mga balita ngayon? Ito po, mga kababayan, si Martin Romualdez, yung knight in shining armor ng ating Pangulong Bongbong Marcos, at kasama din sa travel doon sa Germany and Prague, sa Czech Republic, sumaklolo na rin po sa ating Pangulong Bongbong sa paninirang ni Maudigs. Ayan ang balita ngayon, no? Manila Bulletin. Pasyal ng pasyal, PBBM has punishing schedule in foreign trips, sabi po ni Martin Romualdez. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Kumusta na niya, Mr. Maravillas, yung mga balita ngayon? Ito po, mga kababayan, si Martin Romualdez, yung knight in shining armor ng ating Pangulong Bongbong Marcos, at kasama din sa travel doon sa Germany and Prague, sa Czech Republic, sumaklolo na rin po sa ating Pangulong Bongbong sa paninirang ni Maudigs. Ayan ang balita ngayon, no? Manila Bulletin. Pasyal ng pasyal, PBBM has punishing schedule in foreign trips, sabi po ni Martin Romualdez sa paninira po ni Fenta King. Doon po sa rally nila, yung prayer rally, na nauwi sa bantang pananampal ni Glenn Chong kay First Lady Lisa Marcos. Grabe niya, Mr. Maravillas. Santambak na mga masasamang tao. Masasamang tao, mga violente, kulto po ni Pacquiao. Anando doon. At may pagkanta-kanta pa sila ng tungkol sa 20 pesos na promise daw ng ating Pangulong Bongbong Marcos na per kilo ng bigas. Inakanta-kanta po nila doon. Wala man pong promise yung ating Pangulong Bongbong Marcos na ganon. Ang sa kanya po, pangarap niya daw na pag naayos na yung agrikultura sa ating bansa, na hindi man po siya madali, sana naman niya ma-reduce natin sa 20 pesos per kilo ang bigas. Masama ba yung ganon mangarap, mga kababayan? Si Maudigs nga po, talagang nag-promise siya sa SONA noong 2018 yata yon. Official Gazette of the Republic of the Philippines, PRRD, promise 7 pesos per kilo ng bigas. Oya po. Rodrigo Roa Duterte, Third State of the Nation Address, July 23, 2018. Ano kayo ngayon na nagkakanta-kanta dyan sa Liwasag Bonifacio ng tungkol sa 20 pesos? Iniinsulto ninyo ang aming Pangulong. Pero hindi na ninyo naalala yung promise ni Digong na 7 pesos per kilo. Nangyari ba yon? May promise wala niya, Mr. Maravillas, na gano'n. Ako nga po, di ko man alam. May nag-share sa atin ngayon. Research ko po kasi naiinis na sila sa pakanta-kanta nitong mga taga Fenta Kingdom po doon sa Liwasang Bonifacio. Ayan tuloy, mga kababayan, nakalkal yung promise ni Digong na 7 pesos per kilo. Mamaya ibigay ko po sa inyo yung full story. But before we go, mga kababayan, sa ating discussion at pagbibigay sa inyo ng full story ng mga balitang yan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kang updated sa mga makatotohanang balita. Hindi po mga black propaganda nitong mga tulad nitong mga taga Fenta Kingdom. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap pala ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies.
local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco, etc. Kahit saan po kayo gusto na mag-travel, pwede na kayo magpa-booking online dito po sa aming office. Pati po sa mga sa mga hotels, pwede na kayo magpa-online booking. May bayad center na rin po kami at saka may Paymaya. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi nang matao sa amin po. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito, Automax po, Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa? Ayun mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos na ayos anya Mr. Maravillas. Di balik tayo dito sa ating mga kwento. So maklolo na po si Martin Romualdez kasi siyempre unfair masyado yung mga paninira na ginagawa po. Baka maniwala yung mga mamamayang Filipino. So paminsan-minsan kailangan talaga patulan natin. Pero yung mga statement po ni Martin Romualdez, wala kang marinig na masasama, kundi sinabi lang niya na walang gano'n na pasyal ng pasyal ang ating Pangulong Bongbong Marcos. And in fact, dinescribe niya na punishing schedule ang mga naging foreign trips ng ating Pangulong Bongbong. Ayan po. House Speaker Martin Romualdez has described as President Marcos' overseas schedule as punishing amid the claim of former President Rodrigo Duterte that his successor has been going out for leisure sake. Walaan niyang ganun. Di ba? Ba't naman kasi niya Mr. Maravillas magpaparapaniwala dyan sa matandang yan na malamang tumira na naman niya ng ng fentanyl. So sabi po ni Martin, President Marcos' unwavering dedication and tireless work ethic have undoubtedly brought about positive impacts anya, not only in terms of economic opportunities and in strengthening diplomatic ties, but also in creating thousands of job opportunities for Filipino workers. Ganon mga kababayan, kausap niya yung mga investors po at 220 billion worth ng investment deals yung nakuha, na-secure ng ating Pangulong Bongbong. O di ba nakakatawa ang ganon? Alam po ni Martin kasi siya yung laging kasama, hindi na po si GMA kasama, si Martin Romualdez na po, at never po si Inday na isasama. Hindi bagay po na isama sa mga ganyang foreign trip si Inday. Iniwan nga po na caretaker, nandun sa rally, na may panawagang PBBM resign. Pumunta siya doon. Yung mga supporters niya, gusto na siyang iluklok. Kating-kati na niya, Mr. Maravillas. Kating-kati na. Hindi makapaghintay. 4 years pa po kayong maglalaway, mga taga-Fenta Kingdom. At hindi po papayag yung mga supporters ng ating Pangulong BBM na maisahan po ninyo nakabantay yung armed forces.
Very confident yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya tuloy lang siya sa kanyang trabaho with Martin Romualdez sa kanyang mga scheduled foreign trips para maghakot po ng mga investments sa ating bansa. Baka niya kasi Mr. Maravillas, ang advisor niya ni Inday, si GMA. Si GMA man talaga gustong itulad yung ating doon sa nangyari kay ERAP. Huwag kami, pero niya na Mr. Maravillas, di ba nakipagkasundo na si GMA? Mag-ingat po tayo. Di ba? May masamang reputasyon po si GMA ng pang-agaw ng nakadikit na sa kanyang pagkatao yung pagiging platter. Sabi po dito sa balita, on Wednesday, March 13, Romualdez commended President Marcos for securing investment deals worth at least 4 billion pesos. Dollars pala. Equivalent dito sa 220 billion billion pesos po sa visit niya sa Germany. The investment deals include 3 letters of intent from the different German companies, 2 memoranda of agreement, and 3 memoranda of understanding. Recently, former President Duterte called Marcos foreign trips as pasyal ng pasyal, which roughly means always going out for leisure. Walang katotohanan po ang ganong mga statement ni Mau Diggs. Epekto lang po ng pagbatak. Ganon. Yung maniwala sa taong ganon ng pag-iisip mga kababayan. Pabago-bago. Minsan pag hindi nakafinta, biglang bawi. Pag nakapinta na naman siguro po, tira na naman. Kaya ganon din ang gawain ng kanyang mga followers, mga kababayan. Kung paano manginsulto sa ating Pangulong Bongbong Marcos at magsalita ng masasama si Mau Diggs, ganon din yung kanyang mga followers. Like leader, like followers. Kaya doon po sa Liwasag Bonifacio, sige kanta-kanta ng mga supporters niya. Ito, nagsasayaw-sayaw sila. Bugas na tig-20, asa na, wala na. Pakinggan ninyo mga kababayan yung mga kanta-kanta nila. I-play natin. Nasanda na daw yung bugas na tig-20. Ganon mga kababayan. Yung promise ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ay hindi nga po promise, kundi pangarap. Yung dream niya, pinaliwanag niya na gusto niya na i-reduce. At least pag maayos na tayo, ang pangarap ko niya ay ma-reduce man lang sa 20 pesos per kilo. Pag in place na yung lahat, hindi siya nangako po, kundi nangarap para sa mga Filipino. Masama ba yung ganon? Si Mau Diggs, ano po yung sinabi niya noong 2018 sa kanyang SONA mismo? Yun talaga ang promise po, 7 pesos per kilo ng bigas daw yung ibibigay niya. Ayan po, nakalkal natin kasi sinir ng mga taga-subaybay po natin. Kita ninyo yan, Rodrigo Roa Duterte, Third State of the Nation Address. Nasa official gazette po ng Republika ng Pilipinas. So, pwede ninyong i-search. Yan ang promise. PRRD, promise 7 pesos per kilong bigas. Yan This will give us additional resources for our farmers. Reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo and lower inflation significantly. So ang tanong natin, nangyari? Lahat ba na niya, Mr. Maravillas, ng promise ni Mau Diggs? Hindi man nangyari. Kahit nga yung kanyang political platform during the 2016 election, wala man ni isang natupad. Di ba? Yung war on drugs, hindi man po nangyari. Mga kababayan, hindi man po na-solve yung problema. Yung promise niya, 6 months yata, 3 months. Tapos na yan.
Yung federalism niya na gusto niyang isulong yung charter change. Sa kanya, okay yun. Nangyari yung federalismo niya. Di ba hindi? Ay, itong bigas po, sabi rito, we are also working on long-term solutions on top of this agenda to lower the price of rice. We need to switch from the current quota system in improving rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo, and lower inflation significantly. I ask Congress to prioritize this crucial reform, which I have certified as urgent. Alam mo, ako humihingi talaga ng tulong. Business is really for profit. I understand that, but the Philippines has always been a playground for, scoundrels and those who do not do it, who do it without really considering the plight of the others. It's all conscience. When I run for public office, I promise to do whatever it takes to give all Filipinos a comfortable life living yata yun, or life. Yung karugtong ng kanyang mga sinabi, tanong ko sa inyo, yung promise na 7 pesos per kilo, mga kulto ni Digong, natupad? Pagkatapos, kung manglait kayo sa ating Pangulong Bongbong Marcos, wagas, may pasayaw-sayaw pa kayo dyan sa liwasang Bonifacio. Siguro ignorante kayo dito sa promise ni Digong na 7 pesos per kilo. Kaya ganyan kayo. Kasi kung alam ninyo ito, hindi kayo gagawa ng ganyan kasi kahihiyang. Walang promise yung ating Pangulong Bongbong Marcos na i-reduce to 20 pesos. Pangarap niya, hindi niya prinamis. Naintindihan ninyo? Pero si Digong, promise mismo. 7 pesos. At lahat ng kanyang mga promises na nakapalaman sa kanya mismong legacy agenda. Hindi man, wala man natupad. Lahat lang po hangin. Sayang pasweldo sa kanya ng mga mamamayang Filipino po. Ito yung 15-point legacy agenda niya nung magkandidato siya. Na-publish ito, mga kababayan, sa periodiko. Ending criminalities in 2016. Walang nangyari. Ending corruption in 2016. Wala ding nangyari. Ending illegal drugs and human trafficking in 2016. Walang nangyari kasi yung involved sa human trafficking, barkada niya. Ending social injustice in 2017. Walang nangyari. Judicial reforms in 2017. Wala ding nangyari. Global connectivity in 2017. Walang nangyari. Adapting to climate change by 2017. Wala ding nangyari. Ending political turncoatism in 2018. Walang nangyari. Ending insurgency in 2018. Hanggang ngayon may insurgency. Ending political dynasties in 2018. Pati siya dynasty. National reconciliation in 2018. Paano mangyaring para away siya? Si Inday ayaw sa peace talks ng ating Pangulo, kontra siya. Paano magkaroon ng national reconciliation? Ending poverty in 2018. Walang nangyari. Ending traffic congestion in the metropolitan areas 2019. Walang nangyari. Shift to new form of government in 2019, yung federalismo niya, walang nangyari. Economic power in Asia in 2019, walang nangyari. Diyan niya, Mr. Maravillas, yung nangyari, yung tukang-tukang EGK. Yun ang nangyari, mga kababayan. Kaya inahabol siya ngayon ng ICC. Ano pa niya, Mr. Maravillas, ang nangyari? Yung pagkobra niya ng sweldo. Huwag kami mga taga Finta Kingdom. Bakit man na Mr. Maravillas naniniwala pa yung mga taga Finta Kingdom sa dating Pangulo? Kulto nga At may na yung pick up. Asa pa kayo na magbabago sila? Si
Salmaw si Dong Panelo, gusto pang patakbuhin. Ang gustong tandem, sabi niya doon sa Liwasang Bonifacio, for President daw sa 2018, si Inday. Vice President, si Mau Diggs. Matindi mga kababayan. Wala ngang nangyari po sa DepEd na maganda. At yung tatay, walang magandang nangyari sa 6 years. Kaya po insecure masyado. Napapaya kasi sila. Pagkatapos gusto pang kumandidato, 2 years lang po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Napag-iwanan na yung 6 years po ni Digong, naging inutil. 2 years as compared mga kababayan sa 6 years ni Digong. Nalampasan na po ng milya-milya yung naging achievement yung na-achieve ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung ikukumpara mo doon sa panahon ni Digong, huwag kami. Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.